Walang balak na sumuko si Zoro sa isa pang warlord kahit na mas malakas ito. Sinabi ni Kuma na nakikilala na daw ang Straw Hat dahil sa mga natatalo nila. Handa namang lumaban si Zoro kaya inihanda ang dalawang espada. At sa kanyang pag-atake ay biglang naglaho ang warlord. Tapos biglang nakatutok na ang kamay nito sa ulo niya. Ngunit nagawa naman niyang makatakas dito. At nakita ang nabutas na mukhang paa ng oso. Muli itong umatake na nagawang mabutas ang mga bato sa likod at muntik na ang swordsman. Saka nakita nila ang kamay ni Kuma na tila kamay ng oso. Muling umatake si Zoro subalit wala talaga siyang magawa dahil sa agwat ng kakayahan. Giit ni Kuma na nagagawa niyang ma-deflect ang lahat ng naisin dahil sa Devil Fruit. At isang iglap ay ginamit din ito kay Franky kaya labis na napinsala ang cyborg. Napansin ni Robin na nag-deflect ng hangin si Kuma kaya nakakagawa ng long range attack. Tama daw ito sabi ng warlord ngunit nasa light speed pressure kaya nakakagawa ng shockwave. Pagkatapos ay umatake ng napakarami si Kuma patungo kay Zoro kaya pilit itong iniiwasan ng binata. Ngunit nang makalapit ay na-deflect din ng kamay nito maging ang espada niya kaya tumalsik si Zoro. Tapos tinutukan ito sa ulo kaya sumugod si Sanji para iligtas ang swordsman. Subalit sa sobrang tigas ng mukha ni Kuma ang paa ni Sanji ang nasaktan sa ginawang pagsipa. Umatake si Usopp ng Firebird Star ngunit pinabalik lang ito sa kanya ng warlord. Pagkatapos ay gumawa ito ng napakalaking bola ng hangin na hugis paa ng oso. Pero pinapaliit niya ito ng pinapaliit. Naisip ng mga bida na kino-compress nito ng husto ang hangin para makagawa ng napakalakas na bomba. Nagpatuloy si Kuma hanggang sa maging napakaliit na lang nito. Saka sinabing hindi niya napapatayin ang mga ito kapalit ng ulo ni Luffy. Ngunit walang pumayag ni isa sa gusto ni Kuma. Kaya naman binitiwan ng warlord patungo sa kanila ang itinagong kapangyarihan. At labis na kinabahan ng mga bida kung ano talaga ito. Sa isang iglap ay naglabas ito ng malakas na shockwave na siyang sumira sa mga gusali sa paligid at nagsanhi ng napakalakas na liwanag sa buong Thriller Bark. Dahil sa pagsabog ay nagkasira-sira ang buong paligid ngunit nanatili pa ring nakatayo si Kuma. Bagsak ang lahat ng mga tao sa paligid pati na rin ang lahat ng crew ng Straw Hat. Tapos nagpunta ang warlord kay Luffy at tinapon na parang magaan lang ang malaking bato. Saka nito kinuha ang bida para arestuhin pero umatake si Zoro na gising pa pala. Dahil dito ay nasugatan ng warlord kaya nakita ni Zoro na isa pala itong cyborg. Dahil sa nalaman ay nag-charge ng malakas na liwanag si Kuma sa kanyang bibig saka itinira ang laser patungo sa lalaki na sumabog ng napakalakas. Sa sobrang init ng laser nito ay nakita ni Zoro na natunaw ang bakal. Giit ni Kuma na ang tawag daw sa kanya ay pacifista at ang government daw ang may gawa sa kanya. Dagdag pa nitong si Dr. Vegapunk daw ang gumawa sa kanya, isang scientist na pinakamatalino sa buong mundo. Dahil sa mga nalaman ay naisip ni Zoro na wala siyang pag-asang manalo kay Kuma. Kaya para mailigtas si Luffy ay nais niyang ibigay ang sarili niyang ulo kapalit ng buhay ng captain. At hindi man ganun kalaki ang kanyang bounty pero nakatakda daw siyang maging pinakamalakas na swordsman. Napahanga si Kuma sa pagiging matapat ni Zoro kay Luffy. Sagot ng swordsman na si Luffy daw kasi ang magiging Pirate King sa hinaharap. Bumangon si Sanji at sinabing ulo niya na lang ang kunin sa halip na kay Zoro. Buong-buo daw ang loob ng Cook na ialay ang buhay para sa mga kasama, saka nakiusap ito kay Zoro na sabihin sa mga kaibigan na patawad dahil hindi siya nakapagpaalam. Ngunit ayaw pumayag ni Zoro dahil nais niyang iligtas maging ang buhay ni Sanji kaya natumba ito sa ginawa niya. Tinapon niya ang mga espada bilang patunay ng kanyang pagsuko sa warlord. Dahil merong dangal si Kuma ay pumayag na siya sa nais ni Zoro. Pero nagbabala ito na napakasakit daw ng mararanasan ng binata. Gamit ang kapangyarihan ay tinanggal ni Kuma ang mga pinsala na natanggap ng katawan ni Luffy. Saka pinapapasok ni Kuma si Zoro sa loob kung ayaw niyang patayin ng warlord ang captain. Ngunit sa pagpasok daw doon ni Zoro ay siguradong makakaramdam siya ng malaimpyernong sakit bago siya mamatay. Binigyan nito si Zoro ng maliit na bahagi para malaman niya. Ngunit doon pa lang ay halos hindi na kayanin ng binata ang sobrang sakit. Sa kabila nito ay buo pa rin ang loob ni Zoro na pumasok sa loob para lang mailigtas niya ang mga kaibigan. At habang papaalis si Kuma ay naisip niya kung anak ba ni Dragon si Luffy. Nagising ang lahat ng mga pirata sa Thriller Bark dahil hindi naman pala sila pinatay ni Kuma. Tapos nagtaka sila dahil parang walang nangyari kay Luffy dahil masigla na ito ulit. Nagising si Sanji at hinanap kaagad si Zoro. Nang makita ang lalaki na nakatayo ngunit labis ang pagdurugo ng katawan dahil sa sobrang sakit ng dinanas niya dahil sa ginawa ng warlord. Lumabas sa Thriller Bark sila Hogback at Absalom sakay ng invisible na barko. Nang magpakita ay isang mini ship pala ng Thriller Bark ang sinakyan nila. Pinag-usapan ng dalawa ang balita mula kay Kuma na si Blackbeard daw ang bagong kasapi ng 7 Warlords of the Sea. Dahil umano natalo pala ni Blackbeard si
si Ace at niregalo niya sa government. Kaya naman nakatakda na daw ang execution ni Fire Fist Ace na kasalukuyang nakakulong sa Impel Down. Sa barko ng Straw Hat ay pinagtiyagaan na lang ni Luffy ang mga keso dahil wala pang naluluto si Sanji. Tuwang-tuwa naman si Nami dahil napakarami ng kayamanan sa kanilang barko. Tapos nakilala ni Nami na ang shadow ni Captain Lola ang naging kaibigan niyang zombie. Kaya naman binigyan niya ito ng kayamanan. Nagpanik naman sila Luffy at Usopp dahil si Nami ay namimigay ng kayamanan nito dahil baka senyales ito na magkakaroon ng matinding bagyo. Tuwang-tuwa ang mga tauhan ni Lola dahil sa wakas ay naramdaman ulit nila ang sikat ng araw. Saka nagpunta si Luffy doon na may dalang pagkain. Nagpunta sila kay Zoro na nagpapahinga sa mansyon. Giit ni Chopper na ito na ang pinakamasamang nangyari kay Zoro. Kaya naisip niyang may nangyari na hindi nila alam. Kinwento ng Risky Brothers ang nakita nilang ginawa ni Kuma dahil tinanggal nito ang mga pinsala kay Luffy. Tapos giit ni Kuma na kailangang pumasok ni Zoro sa loob nito kung nais niya talagang iligtas ang mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit nakita ito ni Sanji na duguan ang buong katawan. Nais itong ikwento ng Risky Brothers sa mga kaibigan pero pinagbawalan sila ni Sanji dahil masasaktan daw ang pride ni Zoro. Hindi nila alam na nakikinig pala si Robin sa kanila gamit ang tenga nito. Pagbalik ng Risky Brothers ay nagtatanong si Luffy kung ano ang nais nilang sabihin. Pero dahil sa sinabi ni Sanji ay nagpa-cool kid na lang ang dalawa. Tapos nagkaroon sila ng masayang salo-salo sa napakaraming pagkain. Samantala si Brook ay nagpapatuloy sa kanyang mga skeleton jokes tulad ng baka tumaba daw siya pero wala naman siyang laman. Pero hindi na natutuwa si Frankie sa mga corny na jokes nito. Ngunit tuwang-tuwa naman ang mga tao sa skeleton. Tapos sumayaw ang dalawa ng magkasama sa itaas ng mesa. Babuhusan sana ni Luffy si Zoro ng alak pero nagalit ang mga kaibigan. Saka nagsimula na sa pagtugtog si Brook dahil siya ang musician ng Straw Hat. Napahanga si Sanji dahil nalaman niya kay Brook na alam niya palang tugtugin ang lahat ng instrument. Tapos sinabi pa ni Brook na nakita niya daw ang nangyari kay Zoro. Saka nagtanong ito kung may request na kanta si Sanji pero biglang nagsimulang tumugtog si Brook. Nagustuhan ni Luffy ang kanta dahil kinakanta din daw ito ni Shanks. Tapos tinanong na ng bida kung maaari niyang maging musician crew si Brook dahil nabawi na nila ang anino nito. Ngunit ayaw ng musician dahil babalikan niya pa daw sila Bon na matagal nang naghihintay. Sinabi ni Luffy na nakita daw nila sila Bon at 50 years na itong naghihintay sa pagbabalik nila Brook. Naalala ni Luffy na naglagay siya ng drawing sa nguso nila Bon para hindi na nito saktan ng sarili. Kaya si Luffy na ngayon ang hinihintay niyang magbalik. Hindi mapigilan ni Brook na tumugtog dahil sa kasiyahan ng malaman na maayos ang kalagayan nila Bon. Kalaunan ay pamatak na ang mga luha dahil sa kasiyahan ng malaman ang ginawa ng Straw Hat para sa kaibigan niyang balyena. Dito ay naalala ni Brook noong unang beses nilang makita sila Bon na umiiyak. Dahil dito ay tumugtog ang mga pirata upang mapasaya ang baby whale. Isang umaga ay nagpunta si Brook sa kanyang mga tauhan na natutulog pa. Kaya tumugtog siya ng napakalakas at nakakairita upang magising ang mga ito. Paglabas ay inutusan naman siya ng captain na tumugtog ng paborito nito. Dahil din sa tugtog ay muling nagpunta sa kanila ang baby whale dahil natutuwa ito sa musika. Kaya sinundan lang nito ang kanilang barko at pinangalanan na Labon. Isang araw ay inatake ng ibang pirata ang kanilang grupo. Nahulog ang dalawa sa kasama nila, ngunit walang magawa si Brook dahil hindi siya marunong lumangoy. Pero pagtingin ay iniligtas na ni Labon ang dalawa. Patuloy silang sinundan ng balyena dahil naghihintay ito palagi sa awitin ni Brook. Kinabukasan ay tumugtog ang mga pirata kaya tuwang-tuwa si Labon. Mula noon ay hindi na umalis sa kanila ang balyena. Isang araw ay nakakita din sila ng mga kayamanan kaya nais nilang mag-party. Kalaunan ay may lumabas na isang seeking na hinahabol si Labon. Ipinag-utos naman ng captain na protektahan ng kaibigan mula dito kaya tumira sila ng mga cannon hanggang sa mapabagsak ito. Dumating ang araw na kailangan na nilang iwan si Labon dahil mapanganib sa Grand Line. Kaya bumaba si Brook at pinaliwanag na kailangan nilang iwan ang baby whale doon dahil mapanganib sa kanilang pupuntahan pero ayaw nitong makinig. Dahil dito ay hindi na muna tumugtog ang grupo upang hindi na sila sundan ni Labon. Kaya naman naiwan na nila ang baby whale na labis nitong ikinalungkot at maging si Brook ay nasaktan sa kinailangan nilang gawin. Sa paglalakbay ay napadaan sila sa napakalakas na bagyo at nakita din nila ang isang lighthouse. Sa kabila ng panganib ay buo ang loob ng mga pirata at matagumpay naman silang nakaakyat sa Reverse Mountain at nakababa patungo sa Grand Line. Sa lighthouse ay nakilala nila ang bantay doon na si Crocus. Dahil sa pinsalang natamo ng kanilang barko ay nakiusap si Captain Yorkie na manatili muna sa lugar. Ngunit nasundan pa rin pala sila ni Labon. Labis na natuwa si Brook kaya nahulog ito ngunit iniligtas naman ang alaga niya na nakitang maraming mga sugat dahil sa bagyo. Saka ipinag-utos ng captain na tumugtog si Brook upang matuwa si Labon. Dahil dito ay nagkaroon na naman ng kasiyahan ng mga musikerong pirata habang sumasabay si Labon sa saliw ng musika. Inaayos na ng mga pirata ang kanilang barko at kinausap naman ni Brook si Labon na hindi na talaga ito pwedeng sumama dahil sa panganib ng Grand Line. Sinabi din ng Captain Yorkie na magbabalik sila kay Labon kaya maghintay lang ito sa kanila. Kalaunan ay umalis na ang mga musikerong
musikerong pirata at naiwan naman ang baby whale sa pangangalaga ni Crocus. Habang papaalis ay nangako ang mga pirata na siguradong magbabalik sila sa munti nilang kaibigan. Ngunit 3 taon nang nakalipas ay natalo ang buong grupo nila Brook sa Florian Triangle. Kinuha ni Brook ang kalansay ng kasamahang pirata, dahil inipon niya pala ang mga buto ng mga ito sa isang kabaong. Naalala niya nung nabubuhay pa sila at nakakita ng mga malalaking cyclone. Tapos pagsilip sa kainan ay inalala niya noong napakasaya pa nilang kumakain dito ng mga kasama. Pagdaan sa salamin ay natakot pa siya sa sarili dahil hindi pa siya sanay na isa siyang kalansay. Naalala niya din noong sinabit ng captain ang 2 kasama dahil nag-aaway ang mga ito. Maging ang napakagandang mga bituin sa kalaliman ng gabi ay naalala din ni Brook kasama ang kanyang captain. Hinawakan niya ang manibela at nagsimulang umawit. At naalala noong binalita ng kasamahan na nagkasakit ang kanilang captain. Pinuntahan nila ito at nakitang nakahiga ang kanilang boss na nagkaroon ng napakatinding virus giit ng doktor nila. Dahil sa kalagayan ng captain ay mang-iyak-iyak ang mga pirata. Dahil pinagbili ng captain na kailangan nilang iwanan siya sa barko para hindi sila mahawa ng sakit. Kaya kahit masakit sa mga ito ay napilitan silang umalis. Naiwan si Brook sa silid kung saan nakiusap sa kanya ang captain na bigyan ng lakas ng loob ang mga kasama kahit wala na siya. Nangako naman ng matapat na crew na gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng mga kasamahan nila. Kalaunan ay napilitan na silang iwan ng kanilang captain sakay ng kanilang barko. Si Brook naman ay tinugtog ang paboritong kanta ng mahal nilang kapitan. Si Brook naman ngayon na isang bungo ay inaawit ang paboritong kanta ng dati niyang captain. At dahil siya lang mag-isa ay wala siyang magawa sa barko hanggang sa makatulog. Tapos napanaginipan niyang buhay pa ang lahat ng mga kasamahang pirata kaya tuwang-tuwa ang lalaki. Ngunit paggising ay bumalik siya sa mapait na realidad. Kaya muling inalala ni Brook sa huling pagkakataon ng mga pinagdaan kasama ng mga kaibigan. Sa present ay naging masaya na ulit si Brook sa pagtugtog dahil nakilala ang Straw Hat. Nang tumigil siya ay nagalit sila Chopper at Frankie. Tapos binuksan ng kanyang ulo at kinuha ang isang tone dahil na binili niya daw sa isang merchant noon. Alam ni Luffy na nanggaling ito sa Sky Island, giit ng musikero na nais niyang marinig nila Bon ang naka-record dito. Sa flashback ay naalala ni Brook nung kakatapos pa lang silang atakihin ng ibang mas malakas na mga pirata kaya halos maubos ang grupo nila. Sa kabila nito ay naisipan ni Brook na umawit ng paborito nila Bon bago sila mamatay para may mapakinggan ng kaibigang balyena. Dahil kung muli siyang mabubuhay dahil sa kinain niyang devil fruit ay nangako siyang ipaparinig ito kay Labon. Kaya naman kahit na mga sugatan ay umawit ng masayang awitin ang mga kaibigan para mag-record sa dial tone. Ngunit bago matapos ang kanta ay isa-isa nang natutumba ang mga pirata dahil sa mga pinsalang natamo. Kaya naiwan si Brook na umiiyak habang tumutugtog. Habang inaalala niya ang munting kaibigang si Labon dahil para sa kanya ang huling awiting ito. Hanggang pati si Brook ay hindi na rin kayanin ng mga pinsala sa katawan. Sa present ay excited na si Brook na iparinig kay Labon ang awitin na ito. Matapos iparinig ang dial tone ay ibinalik na ito ng musikero sa kanyang ulo. At sa kabila ng mga dinanas ay labis na natutuwa si Brook dahil muli siyang nabuhay. Saka tinanggap na nito ang alok ni Luffy na maging kasapi ng Straw Hat kaya di makapaniwala ang mga kaibigan ng bida dahil may kakampi na silang skeleton na magaling sa musika. Kaya tuwang-tuwa ang grupo lalong-lalo na si Luffy. Saka nag-inuman sila at nag 45-degree angle si Brook sa pader kaya nagtawanan ng lahat ng mga kasama. Sa isip ni Brook ay sasama muna siya sa Straw Hat at iikutin ang buong mundo hanggang sa muling makabalik sa kinaroroonan ni Labon. Samantala si Labon ay nag-iingay dahil tila naramdaman ang presensya ng grupo ni Brook na naging mga pinakamatalik niyang kaibigan. Pinakita ng musikero ang wanted poster dahil meron pala siyang 33 million bounty at mas kilala siya sa pangalang Dead Bones Brook. Kilala din siya sa tawag na The Human Swordsman at dahil sa tagal niyang nabuhay ay marami na siyang karanasan ngunit sa pagkakataong ito ay opisyal na siyang sumasapi sa Straw Hat kaya nagkaroon sila ng kasiyahan. Kalaunan ay ginawan pala nila Frankie at Usopp si Brook ng puntod para sa mga dating kasamahan. At si Chopper daw ang kumuha ng mga bulaklak kaya nagpasalamat din sa kanya ang musikero. Kaya bilang alay sa mga namayapang kaibigan ay inawitan muna ito ni Brook ng paborito nilang tinutugtog. Ngunit natigil ito nang dumating si Zoro na itinusok ang Yubashiri saka umupo sa tabi niya. Saka sinabing iiwan niya na rin dito ang espada. Naalala ni Brook kung gaano katapat na crew si Zoro kay Luffy. Saka binalita niya sa binata na opisyal na siyang kasali sa Straw Hat. Sagot na lang ni Zoro na humanda siya dahil kakaiba ang kanilang samahan. At handa na daw si Brook na gawin ang lahat para sa grupo. Pagkatapos ay excited na ang Straw Hat para sa susunod nilang adventure. Giit ni Frankie na inayos niya ang barko nila Brook para magamit ito nila Lola. Kaya naman niyaya nitong magpakasal ang cyborg pero masyado daw siyang gwapo para mag-settle down. Si Luffy naman ay excited na talaga sa Fishman Island. Si Sanji ay gustong-gusto nang makakita ng sirena. Napatanong naman si Brook kung pwede niyang makita ang ponso ng mga sirena. At nang sabihin ng lalaki na hindi nagsusuot ng ponso ang mga sirena ay hindi na kinaya ng dalawang manyak. Sinabi ni Risky Brother na nag-stopover daw sila sa Fishman Island. Namangha si Nami sa nalaman kaya sinabi ni Lola na sa New World daw talaga sila nanggaling dahil ang nanay niya ay isa ring pirata.
Nagbigay si Lola ng Vivre card ng kanyang nanay. Nakalimutan ni Nami kung para saan ito. Sagot ni Lola na ginagamit ito para malaman ang kalagayan at lokasyon ng may-ari nito. Kaya dadalhin sila nito sa nanay ni Lola. Nilagyan pa ni Lola ng pirma ang Vivre card nang sa ganun ay tulungan ng nanay niya ang Straw Hat. Naalala ni Luffy na binigyan din siya nito ni Ace. At nang tignan ng Vivre card ni Ace ay nasusunog ito. Giit ni Lola na ibig sabihin ay nasa panganib ang buhay ng kuya ni Luffy. Kalaunan ay masayang umalis ang Straw Hat para sa susunod na adventure. At hindi daw makakalimutan ng Rolling Pirates ang nagawa sa kanila ng mga bida. Di nagtagal ay nagkaroon ng makapal na hamog sa paligid ng Thriller Bark dahil nakabalik na ito sa Florian Triangle. Sa malayo ay kapansin-pansin ang tatlong malalaking tore na tila mapanganib, mabuti na lang ay makapal ang hamog kaya hindi makita ang Thriller Bark. Napatanong si Nami tungkol sa Vivre card ni Ace. Hindi daw nababahala si Luffy dahil malakas daw ang kanyang kapatid. Giit ng mga kaibigan na kung nais muna nitong puntahan si Ace ay ayos lang sa kanila. Ngunit kumpiyansa si Luffy na ayos lang ang kapatid dahil may tiwala daw siya kay Ace. Dahil natutulog si Zoro nung nagparty sila sa Thriller Bark ay uulitin daw ng grupo ang kasiyahan sa kanilang barko habang naglalakbay. Napadpad ang grupo sa isang resort na nasa labas lang ng Florian Triangle. Kaya tuwang-tuwa si Sanji sa mga nakikita. Si Usopp ay natakot mag-dive sa mataas kaya bumaba at doon tumalon. Si Zoro naman ay nagsanay sa ilalim ng waterfalls. Habang si Frankie at si Brook ay nasa hot spring. Sa pool ay meron pang casino. Tapos napakasasarap pa ng mga pagkain dito. Giit ng host na si Doren na ang layunin nila ay ang super enjoyment ng kanilang mga customer. Tinanong ni Robin kung kumikita sila dahil malapit sa Florian Triangle ang kanilang resort. Sagot ng host na kumikita daw sila ng 10 billion kada taon. At ine-endorse din daw sila ng world government kaya maging ang seguridad nila ay napakahigpit. Pero wala daw silang pake kahit na isa kang pirata o revolutionary army basta marunong kang magbayad. Masayang naglalaro sila Luffy, Chopper at Usopp ng habulan sa resort. Kalaunan ay umulan pa ng candy, kaya naman mas lalong nag-enjoy ang tatlo ngunit napakarami ng nakain ni Luffy kaya lumobo ang bibig. Pagkatapos ay nagpadulas naman ang tatlo. Nang lumubog sila ay tinawanan sila ni Rina at tinawag pa silang engot. Nakita nila ang isang Yag-Ara ball na isa palang raccoon dog. Saka ipinakita pa nito na nakakapag-transform siya ng kahit na ano. Nagulat ang bata dahil akala niya ay raccoon dog si Chopper na nagsasalita. Sagot nito na siya ay isang reindeer doctor. Tapos narinig nilang nagugutom si Rina kaya binigay ni Luffy ang kanyang karne. Kakain na sana ang bata pero naalala niya ang kanyang ate Soyo. Pagkatapos ay sabay sila nitong pinakain ng mga bida. Pati ang raccoon dog ay pinakain nila. Nang binigay ni Luffy ang tsinelas ay ginaya ito ng raccoon dog. Nang makita ni Sanji ang kakayahan nito ay inutusan niya ang hayop na mag-transform na isang sexing babae. Ngunit naging isang babaeng raccoon dog ito. Kaya inutos ni Sanji na gayahin nito ang anyo ni Nami. Ginaya nga ito ng raccoon dog kaya natuwa ang cook pero napakaliit naman ito. Dahil sa ginagawa ni Sanji ay nasapok siya ng dalaga. Napansin ni Rina na nakatingin ang ate niya sa pocketbook nito. Kaya nagpaalam na ang dalawa sa mga bida. Tapos bigla namang dumating doon si Foxy na hinahanap pala ang magkapatid na bata. Pero nang hindi naaalala ni Luffy kung sino sila ay nalungkot ang matanda. Subalit alam na ng mga Straw Hat Crew ang kakayahan ni Foxy kaya sumakay ang mga ito sa isang mukha na puro salamin saka nagpaikot-ikot. Pagkatapos ay ginamit ito para mapabanda ang napakaraming slow beam sa paligid na tumama sa lahat ng Straw Hat Crew na nandoon. Kinuha ni Foxy ang notebook ng babae, saka tinanggal niya ang sahig sa kinaroroonan ng mga ito para mahulog sila sa dagat. Sakto naman na dumating sila Brook at Frankie mula sa paliligo, kaya inutos ni Luffy na bugbugin nila sila Foxy. Agad silang pinasabog ni Frankie. Narinig din ni Zoro ang pagsabog, saka nagkagulo ang mga tao. At iniligtas naman ni Luffy ang magkapatid. Tapos gumawa ng malaking net si Robin. Dinala ni Luffy sa itaas ang dalawang bata. Dahil hindi inaasahan ni Foxy na may dalawa ng bagong crew si Luffy ay pinili muna nilang tumakbo tapos pumasok sa ulong gawa sa salamin pero nabasag ito. Kaya naman sa isang atake ng bida ay talsik ang mga ito sa ere na kalaunan ay nahulog sa dagat. Mag-isang naglalakad si Zoro nang mapansin ng mga umaalis na barko. Tinanong ni Nami kung ano ang nakalagay sa notebook dahil kinukuha ito ni Foxy. Sagot ni Rina na nakasulat dito kung paano gumawa ng mga hiyas. Sinaway siya ng ate pero may tiwala daw si Rina sa mga pirata dahil mababait ang mga ito. Pinakita nila ang notebook kay Nami, saka sinabing galing daw ito sa tatay nilang inventor. Nakita din ni Nami ang isang mapa na may marka ng X. Sinabi ng magkapatid na isa daw itong clue kung paano tatapusin ang formula dahil 99% complete pa lang daw ito. Ngunit sa kabila nito ay hindi naniniwala si Rina sa formula dahil sinungaling daw ang tatay niya. 3 taon nang nakalipas ay tumatakbo pa uwi ang
kanilang ama, saka pinakita ang nahanap niyang golden beetle na isang sanhi daw ng kamalasan ayon sa alamat. Pero napansin ng mga anak na pintura lang pala ito. Nakita nila sa labas na kagagawan pala ito ng mga batang hamog para lokohin ang tatay nila Rina. Pero natuwa pa ang matanda dahil mabuti ay isa lang daw itong prank. Tapos isang gabi ay sinabi ng tatay nilang gumagawa daw ito ng formula para makagawa ng mga hiyas dahil makakatulong daw ito sa village nila. Saka umalis daw ito para maglakbay para sa kanyang pananaliksik ngunit hindi na nakabalik. Kaya pakiramdam ni Rina ay iniwan lang sila nito. Tapos isang araw ay bumalik si Noki na dala ang notebook mula sa tatay nila. Sinasabi daw sa notebook na kailangan nilang kumpletuhin ang formula pero ayaw daw itong gawin ni Rina. Wala naman silang alam na naririnig pala ni Doren ang usapan nila sa transponder snail. Natuwa si Luffy sa mga narinig dahil gusto niya daw makakita ng hiyas. Sinabi ni Soyo na naniniwala daw siya sa kanyang ama kaya nais nitong humingi ng tulong para makumpleto ang formula. Pero sa isang iglap ay nahulog ito sa sahig. Saka inutos sa kanila ng host na kumpletuhin ang formula kapalit ng buhay ni Soyo. Napag-alaman na nagtatrabaho pala sila Foxy kay Doren para makuha ang notebook. Labis na nag-aalala si Rina sa ate niya kaya nagmakaawa siya kay Luffy na iligtas ito. Kaya naisipan ni Luffy na sirain ang buong resort. Nabigla ang mga kasama sa captain at nagulat din si Doren sa naisip ng bida. Maging sila Zoro, Sanji at Robin ay sang-ayon sa ideya ng captain kaya nababaliw na si Nami. Pinag-utos ni Luffy kay Frankie na hanapin ang kanilang barko. Saka umatake si Zoro sa isang gusali sa resort. Si Sanji naman ay sinipa ng malakas ang pool kaya tumagos ang tubig sa ilalim nito. Si Luffy ay ginamit ang paa para sirain ang mga tindahan. Dumating ang mga bantay kaya tinira ni Usopp ng maanghang na mga bala. Kalaunan ay maging sila Chopper at Nami ay sumali na rin sa kanila, pati na rin sila Robin at Brook. Tapos sinira ni Luffy ang logo ng Spa Island. Tumalon si Frankie sa mga bantay tapos pinagbabaril ngunit isa siyang cyborg. Dahil sa ginawa ng mga pirata ay nagalit si Doren kaya nilabas ang malaking cannon. Tapos sa itaas ay tinutok sa cannon ang bihag na si Soyo. Nagpakita si Doren at nagpaputok ng cannon patungo sa dagat para ipakita kung gaano ito kalakas. Nawala naman ng malay si Soyo sa sobrang kaba. Saka muling itinutok ni Doren ang cannon sa bihag nito. Giit ni Rina na ibibigay niya na daw ang notebook ngunit ayaw pumayag ni Soyo dahil kailangan daw nilang makumpleto ang formula na pinaghirapan ng kanilang ama. Subalit galit si Rina sa tatay nila dahil palagi itong wala sa bahay dahil sa pananaliksik. Pero pagdating ng ama na may dalang mga research sample na kuliglig ay kinain pa rin ito ang cake kaya nagkasakit. Pinaliwanag ng tatay kay Soyo na minsan lang sa kada 30 years na makakuha ng shell ng kuliglig kaya hindi niya ito pinalagpas dahil kailangan ito sa paggawa ng hiyas. Nalaman ni Chopper kay Noki na umalis daw ang tatay nila para protektahan ng mga anak dahil maraming masasamang loob ang nagnanais sa formula. Binuksan ng bata ang notebook at nakita doon ang 5-leaf clover na nahanap nila ng tatay niya. Kaya labis na paluha ang bata nang maalala ito. Saka sinabing hindi niya ibibigay sa pangit na host ang notebook. Nagpalabas si Robin ng mga kamay para pigilan ng lalaki, saka tumira si Usopp ng mga maanghang na bala sa bibig nito. Sumakay si Nami kay Chopper para mailigtas nila si Soyo pero nakitang meron itong lock. Pumakyat si Zoro sa cannon patungo kay Doren. Saka tumalon at hiniwa ang napakalaking cannon sa harap ng host. Sunod nitong pinakawalan ang bata. Ngunit pinindot ni Doren ang emergency button. Kaya pinakawalan nito ang lahat ng mga steam ng malaking resort ship. Nakatakas ito sa kapangyarihan ni Robin. Tapos tinutok niya ang putol na cannon at ginamit kay Luffy. Tumalon ang bida at kaagad na gumamit ng gear third kaya pinalaki nito ang kanyang paa. Tapos ginamit ito patungo sa malaking cannon ng lalaki hanggang sa masira ang buong gusali. Samantala si Frankie ay dala na ang kanilang barko. Si Luffy naman ay nagpatuloy sa pagsira sa malaking resort ship ni Doren hanggang sa mahati sa gitna. Pagkatapos ay naging maliit na bata ang bida at nahulog sa dagat kasama sila Noki at Rina. Sa ilalim ay nakita naman ni Rina ang marka ng X na tulad ng nasa notebook niya. Saka dumating si Sanji para iligtas silang tatlo hanggang sa tuluyan ng lumubog ang resort ship ni Doren. At sa ilalim ay nakita nila ang letter X na may lava. Dahil sa nilalabas nitong steam ay nagkaroon ng bilog na rainbow sa itaas nila. Saka napagtanto ng magkakaibigan na ito ang tinutukoy na kayamanan ng tatay ng dalawang bata. Nainis sila Foxy kung ito lang ba ang sinasabing hiyas. Si Doren naman ay hindi na interesado kung wala daw totoong kayamanan. Napansin ni Nami na baliktad ang kulay ng rainbow. Ilang araw ang lumipas ay nagpunta sa kanila ang isang ibon na si Noki pala at may dala pa itong sulat nila Soyo at Rina. Sinasabi sa sulat na ginamit daw nila ang formula na ginawa ng kanilang ama, kung saan nakagawa din sila ng isang bilog na rainbow. Tapos gamit ang huling sangkap ay nakagawa na rin sila ng isang hiyas, at ang hiyas ang ipinadala pala nila kay Noki para makita nila Luffy. Kalaunan ay umulan na naman ng candy. Dahil dito ay nawala ni Luffy ang hiyas na kasing hugis ng napakaraming candy. Si Brook ang nakatokang magbantay ngayong gabi at tila nalulungkot
nalulungkot siya dahil napakakapal ng hamog kaya naalala niya sila Bon at sinabing nakahanap daw siya ng mabubuting kaibigan. Sama-samang kumain ng magkakaibigan ng mapag-usapan kung saan sila pupunta. Habang kumakain ay napansin nilang energetic si Brook kaya sinabi nitong nabasa niya daw ang logbook nila. Kaya napahanga daw siya sa mga adventure na nagawa ng Straw Hat noong wala pa siya. Dahil dito ay handa siyang gawin ang lahat para makagawa ng magandang kwento sa logbook. Nag-advise naman si Nami na dapat ay maging alert sila tuwing kumakain dahil may patay gutom silang captain na nang aagaw nito. Pagkatapos ay nagugas ng mga plato si Brook para tulungan si Sonji. Ngunit nadulas ito at muntik nang mabasag ang mga pinggan ngunit dahil sa galing ni Sonji ay tagumpay na nakuha ang mga ito. Kaya si Brook na lang ang nagdala ng tiyaan ni Nami. Ngunit nagtanong muna siya kung pwedeng makita ang ponso ng dalaga. Nakita niyang gumagawa ng mapa ang navigator dahil pangarap nitong gumawa ng mapa ng buong mundo. Nilagyan muli ni Brook ng tsaa ang tasa ni Nami, ngunit umapaw ito at natapon sa mapa na ginagawa. Pinunasan ito ni Brook pero lalong pumangit, kaya napatakbo na lang siya mula sa silid ng dalaga. Pagkatapos ay tinawag siya ni Luffy dahil may gagawin daw na kakaiba sila Frankie at Usopp. Si Chopper naman ay nagpapatuyo ng mga herbs. Gumawa daw si Frankie ng bagong cannon na mas malakas at mas accurate sa normal na cannon. Nagtanong si Brook ng maitutulong niya, kaya inutusan ni Frankie na kumuha ng barrel ng cola pero mag-iingat daw ito. Agad na umalis ang skeleton at kumuha ng cola, tapos pagbalik ay inilagay niya ito sa cannon. Naghanda naman si Usopp sa pag-atake sa isang isla. Ngunit tumigil ang cannon dahil nag-overheat pala ito kaya sumabog sa kanila. Tapos nalaman nilang toyo pala ang kinuha ni Brook at hindi cola kaya hinabol ng cyborg ang skeleton habang tumatawa lang si Luffy. Dahil dito ay nabasa din ang mga herbs na pinapatuyo ni Chopper. Si Luffy naman ay mas nasarapan sa karne na may cola at toyo. Napansin ni Brook na wala siyang magawang tama, kaya pinanood niya na lang si Zoro habang nag-eensayo. Ngunit habang nagme-meditate si Zoro ay sinabi ni Brook na naiihi daw siya pero namamanhid ang mga binti kaya hindi siya makaalis. Kaya nagmadali si Zoro na dalhin siya sa CR. Pagkatapos ay naiinis si Brook dahil wala na siyang ginawang tama. Nakita niya si Robin na nagdidilig ng mga halaman pero hindi daw kailangan ng tulong ng dalaga. Napansin ni Robin na tila balisa ito, sagot ni Brook na puro palpak kasi ang nagagawa niya. Giit ng babae na alam niya ang nararamdaman nito dahil bago lang din siyang miyembro. Nagpunta si Luffy sa kanya para sabihing may masarap na seafood na niluto si Sanji. Tinanong naman ni Brook kung talaga bang welcome siyang sumali sa Straw Hat. Giit ni Luffy na siya ang nagdesisyon na sumali si Brook kaya welcome daw siya. Saka ito nagmamadaling umalis para sa pagkain. Kaya masayang sumali si Brook sa salo-salo ng mga bago niyang kaibigan, kung saan nagkulitan ng mga kasama habang kumakain. Tapos may bago pang dinalang dish si Sanji kaya takam na takam sila. Pagkatapos ay ninamnam na lang ni Brook ang kapayapaan sa ngayon dahil minsan lang ito. Hanggang sa makatulog siya sa labas habang ang mga kaibigan ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa loob ng kanilang barko. Nanatiling mapayapa ang kanilang barko hanggang sa lumubog ang araw, kaya nagsimulang tumugtog si Brook na siyang narinig ng mga kaibigan. At dahil dito ay nakaramdam sila ng kaginhawaan at kapayapaan dahil sa saliw ng musika ni Brook na musikero ng Straw Hat. Ngunit di nagtagal ay umihip ang hangin, kaya lumabas na ang mga kasama at naghanda sa kanilang bagong paglalakbay. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.